Crispino Milicio. Sir, dahil di ko alam saan ikausap ang concern ng mga senior, pakipaabot sa kinakaukulan kung pwede paintulutan ang mga senior na malakas pa naman na makalabas lalot na kung may importanteng lakad. Kung ako sa inyo po, di ba may asosasyon kayo ng mga senior citizen? And most of you, dating mga government employees and officials, you have that. Some of you, mga politicians pa. Mga politicians. Bakit hindi ninyo kausapin yung leader ninyo? Di ba may senior citizens organization kayo? To petition your mayor or your governor. You sign a petition letter asking them to take a second look to the, ang tawag doon, protocols and restrictions. Yun ang advice ko sa inyo. Just like what I was saying to the business sector. Sabi ko, kung hindi kayo magsasalita, mamamatay kayo lahat. Ang matitira lang yung pinakang mayayaman. Bakit? Yun ang nasa script nila ng globalist. Based sa kanilang agenda, ititiri nila multinational lang. The medium and small and medium enterprises, uubusin nila ito. And that is the design of the restrictions. In like manner, kayo po mga senior citizen, alam ba ninyo na yung dito sa amin noon na kinakanta-kanta namin noon, naririnig namin sa mga matatanda din kasi, namana din naman namin yun. Anggurang ibarangbang, anggurang ibarangbang, tadaing pakinabang. Tagalogin ko po. Ang matatanda daw, anong Tagalog ng ibarangbang? Ang matanda daw, pabayaan na lang siya. They have to be neglected. Yan. Parang yung may isang parang tribe yata in Japan. Nabasa ko siya nakakapangilabot. Na yung mga matatanda, may tribe yata dyan sa Japan. Na yung matatanda, nililigaw na lang sa bundok. Nililigaw. Sasamahan siya ng anak niya para iligaw sa bundok at pababayaan na lang siya doon mamatay. Pwede siyang kagati ng wild animals o mahulog na lang sa ravine, gano'n. Then he will just die there in the middle of the forest. Ganon yung tradisyon. Alam ba ninyo na ang ganong kaisipan, yun ang objective nitong mga satanic nga sila, satanic. So ang gurang ibarangbang, tadainang pakinabang. Ang matatanda, hayaan mo na, should be neglected. Kasi sila ay wala ng pakinabang. The mindset of this globalist is to kill the useless eaters. Yung konsumo ka ng konsumo, wala ka namang contribution sa society. Kasi matanda ka na. Yun ang tingin po nila. And to the poor people, kaya nga po ang target ng Turok, the poor. They are human weeds.
Yun ang mindset nila po. Damong ligaw, damong walang pakinabang, na hindi mo pwedeng ang ipakain sa hayop, ayaw mang kainin ng hayop. Yung weeds po na kailangan mong bunutin kasi it affects the growth of the plants na itinatanim mo. Ganon ang treatment po nitong mga globalist cabal kasi they are occult satanists. At itong protocols na to, sinasabi ko in restrictions, ang nag-craft po nito, hindi yung IATF dito. Hindi man po sila. They are just implementors. All this were crafted by these satanist, occultist, mga kababayan, to reduce the population of the world. At uunahin po kayo yung matatanda at mga mahihirap. That's the reason why maniwala kayo sa hindi sa aking kwento. You are restricted. Hindi, huwag kayong lalabas. Ang akala ninyo, they are for your protection. Hindi po. They are to weaken. They are for the weakening of your immune system. So that, pag mahinang-mahina na yung immune system mo, madali kang kapitan ng virus. Pag na-virus ka, may pandemic ka niya. O, abo ka na sa susunod. Sinasabi ko po ito sa inyo para makapag-isip-isip po kayo. Hindi ko po kayo tinatakot. Hindi ko ito tinatakot. Ang pakiusap ko sa inyo, ngayon pa lang, dapat noon pa eh. Kinontra na po ninyo. Nag-react na po kayo. Nagpetisyon na po sana kayo. You write a petition, hindi pa man po huli ang lahat. Tulad ng aking sinasabi sa mga negosyanteng maliliit, pag hindi po kayo nagpetisyon, hindi na kayo makakabangon. Including your schools na nagsuspend ng operation, ilan yon? Napakarami. Kasi walang mag-enroll. Hindi na po kayo makakabalik. Yung malalaki nga nahirapan kayo pa. Nagpaloko kasi tayo eh. At hindi ko rin kayo masisisi kung naloko kayo. Yung gobyerno kasi, siya mismo yung nagpaloko eh. Wala man magagawa tayo unless we revolt. Hindi man ako magsasabi ng gano'n. But in America, makikita po ninyo, in Europe, ngayon sa France, nagsasalita na po sila, and this time, mamaya yung doktor, mga doktor sa Germany. Pag hindi po kasi tayo nagsalita, ang ibig sabihin, you approve it. Silence is, understood as an approval. Ang ibig sabihin nun, kumbinsido kayo. Tama? Hindi ka man anya nag-react eh. Kala namin anya, okay. Wala man po silang pakialam kung may rap. Yun nga po ang gusto nila eh. Sabi ko kanina, these people are out to give us great difficulties. Hindi po sisimpleng difficulty. Great difficulties. And these difficulties will multiply in magnitude in the coming days. Tandaan po ninyo yung sinasabi ko. Hindi po ako prophet ha.
Hindi ako prophet. At hindi din ako nagmamagaling. Ilang months na tayo? 5, 6 months. Pa 6 months na po namin. Noon, sinabi ko sa inyo, sabi ko hindi ito 2 months, 3 months. The plan is to lock down the world. Yung Israel ngayon nagbalik sa lockdown. Hindi ko sa inyo. Ganun lang siya. Ruleta lang siya. Doon lang iikot. Pinapaikot lang tayo sa ganun. Parang ruleta. Yung quarantine restrictions. Yung lockdown nila. Umiikot lang. This will last for 18 months to 2 years. Hanggat hindi natin tinatanggap yung turok nilang pangrimate. The difficulties, mga kababayan, na gagawin nila sa buhay natin will multiply po. Kala ninyo may damdamin sila para sa atin? Hindi po. These agents of the Antichrist are so blinded by the devil, na sa kanila pong isipan ang ginagawa nila mabuti. Ikabubuti ng tao, ikabubuti ng mundo. Baliktad po yon. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, prangkahin ko na kayo, ang future po natin hindi maganda. The immediate future of this world hindi maganda. Napakahirap. Bakit? Gumawa sila ng paghihirap natin. It is created. Inimbento mismo nila. They create it purposely for us, the whole humanity. Sabi ng chaplain, yung hindi na ninabuksan na video na isinare ko, sabi ng chaplain, as I rub elbows with this elite, yung mindset nila, hindi tulad ng mindset natin. Sila pag nagsalita, as if they own the whole world. And you are just an object. Hindi ka tao para sa kanila. Gamit ka lang nila. At gagawin nila sa atin yung nasa mind nila. Yun masama para sa atin. Inhuman. Wala silang pakidon. Basta't yung kanilang vision for us, yun ang i-implement po nila. And they are not, sasabihin ko na ito sa inyo po, they are not there because they want to, tawag dito, multiply their wealth, increase their wealth. Hindi po. Kasi nga po, kanila na yun eh. Buong mundo, kanila. Kontrolado nila lahat ng negosyo. Lahat ng mga politiko sa buong mundo, kontrolado nila. Pinapaikot lang nila sa kanilang mga kamay. So, ano pa? Ano pang pagnanasa about wealth? Nasa kanila lahat. Ano daw? Ang objective nila? Their objective is all about control. They just wanted to control everything. All of us, it is about control of the world. So, sasabihin ko na po sa inyo ng prangka, COVID is about control. Yung mga nandito, COVID is about money kasi kumikita sila. But in truth, as they implement all the protocols and restrictions, that is a manifestation, mga kababayan, of power in control.
Tingin ninyo. Kaka-aka ko lang po ang sinasabi ko sa inyo. Okay. Gawin ninyo haka-haka lang. That is my best haka-haka po na bibitawan sa ngayon. Yun po ang aking haka-haka. So be it. Barry Opson, Robin, kung nakukulitan ka, pwede kang lumayas. Oh, tama yan. Yung hindi po naniniwala sa kwento ko, you can live peacefully. Okay? Ang kwento ko po, hindi ko binibitawan para kumbinsihin kayo. Many times ko pong sinasabi yan. Wala akong intention kumbinsihin ka. I just want to inform you. Gusto ko lang kayo, para pag dumating yung panahon, at least you have the idea. Pero kung talagang ayaw mo, okay. No problem yon sa akin. Sa akin, walang problema yon. Hindi ko yung problema po eh. Hindi ko yung problema. Bakit niya, Mr. Maravillas, sinasabi mo ito? Kristiyano kasi po ako, ambassador of heaven to earth. Believer ako eh. Under command po ako ng ating Panginoon. All believers. Hindi lang po ako. The believers of our Lord Jesus Christ are commanded to warn people. Ganun lang po. Warningan lang. Ang decision po sa inyo. Now, if you don't believe my story, you leave. Umanap ka ng istorya mo. You listen to all the stories na gusto ninyo kung ayaw ninyo sa kwento ko. Ako lang naman nagkikwento nito dito eh. Umanap ka ng kwento mo. Gawa ka rin ng kwento mo at hanap ka ng gusto mong paniwalaan. Pero na. Hindi po ako nagpapamember. I'm not establishing a church na tulad ng mga sikta. Hindi. Wala akong ganon. I just want to warn you. Wala na masyadong panahon tayong pagdidiskusyonan. Kaya ginagawa ko po ito. Wala na tayo. We're running out of time, mga kababayan. Wala akong panahon makipagdiskusyon sa kanino man na hindi po naniniwala sa kwento ko. Wala akong panahon sa inyo makipagdiskusyon. Hanap kayong kadiskusyon ninyo? Belinda Rogelio, nag-usap-usap na at magkaisa na. Magprotesta ng walang gulo at huwag umalis sa tapat ng Malacanang hanggat di sumasang-ayon si President Duterte sa kagustuhan ng mga tao na huwag bakuna at lockdown. Pwede ninyong gawin yun. Malayo ako eh. Diyan pa lang sa boundary, harangan na ako eh. At huwag kayong gagamit ng mask. Tulad ng ginawa doon sa Amerika. Pwede ninyong gawin. It is legal to petition the government of our redress of our grievances. It is guaranteed by the Constitution. Huwag lang ninyong tutularan yung mga dilaw, yung mga militar, mga walang disiplina. Huwag na kayong gumaya doon. Sulat lang kayo ng tulad ng ginagawa doon. COVID, faith. Yan. Karatula. Sulat lang sa papel. Lisensyo, paglinawan. Sir Dan, watch mo po sa Netflix, Traveler, funded by Cabal. Tingnan ko. Mamaya, panoorin ko. Rosie, David, good morning po, Sir Dan. Dito po sa Dubai, pumapasok na po yung mga bata sa school. Bukas na po ang mga school dito. Wala na po dito. Praning yung mga tao dito. Totally blinded by Satan. Nono Avila. Sir, Bro Dan, may FB friend po ako. Shinare niya
may mga tao na nagtatalonan sa building, nagpatihulog, nagpapakamatay. Baka fake news. Anong bansa yun? Nung mga nagdaang araw, may mga tumatalon sa Kuwait, pero wala na ngayong wala na balita. Vilma Wong, our future is Blake unsure. Tama po kayo. May isa lang na sigurado. Dito, hindi ka sigurado. Sa ating Panginoon, sigurado po kayo. Celia Diasi, Sir Dan, sadyang mabait at masunurin ang Pilipino, maski ikaw naman po sumusunod sa mga protocols. Kaya po, Sir Dan, we are all in the same boat. Jesus is the only answer. Pray, pray, pray. Triple Kill TV, mga matatandang mahihirap ang gusto nilang mawala sa mundo. Hindi lang po. Tawag dito. Yung mga mahirap, yung mga bata, gusto nilang i-isolate sila so that they just wanted to, anong tawag doon? Yung mga dating makalimutan nila, yung past experience nila, the old normal. Yun ang kanilang. Yung formation na tinatawag, hindi ko tayo. Anasela, Watson, Kubal, global ini, protect nila ang pag-ari-ari ini corrupt sa mundo at panindigan nila yung people arise, open your spirit. In the coming new age of the globalist cabal, in the coming new age of the Antichrist, there will be no private properties, mga kababayan. Kaya kayo mga negosyante, na may mga ari-arian, tingin-tingin na kayo dyan sana. Yung mga maiwan dito, tingin-tingin na kayo sa mga properties. Dilawan ako. Wala namang ibang paraan kundi mag-protest. Kailangan pala ipaglaban natin ang ating karapatan. Barry Hobson, ginagawa tayo na game show, Wheel of Fortune. Sabi ko sa inyo, ruleta ng kapalaran. Yung kapalaran natin, nasa kanilang kamay. Iniikot lang nila. Ay, Madam Rose, Cosme, said that most deaths from nursing home and retirement homes, they are evil. People should wake up now. It's about time. Mall here are still closed. Sa Amerika. Australia preach, kasama po ba sa matanda yung mayayaman na billionaires, mga politicians, etc. Yung matanda na mahirap? Hindi kasama po. Sila lang, o tayo lang dito. The ordinary people. Kahit nga yung mass, alam ba ninyo na, tanong ko sa inyo, napansin na isang netizen. Sabi niya, nakita niya ninyo si Bill Gates. Di ba si Bill Gates matanda na? Nakita ninyo yung nakamas? Hanap kayo ng picture or video ni... Yung latest niya, nasalita siya ng salita tungkol sa vaccine. Nagli-lecture siya. Interview ng mga television. Nakita ninyo nakamask yun? Ganon niya tayo niloloko. Marcelina Duntok, masisiban niyo si PRD, victim siya sa behavior niya ngayon, mukha ngang naturukan na at kayo na rin ang nagsabi, once naturukan, nag-iiba na. My theory could be close to the truth, mga kababayan. Tingnan niyo mag-behave yung ating Pangulo. Hindi malayo yung aking theory sa katotohanan.
Sa Mary, Sir Dan, paano po daw magpetisyon kahit seniors yung may ATV, hindi po ba yung labag yun? Kakalungkot isipin. Magpetisyon nga po, you talk to your through internet. You talk to your officials. Then mag-sign kayo ng petition. Every LGU. Ang daming mga matatalino sa inyo na mga senior citizens, dating supervisor, dating principal, dating regional director, dating mayor, dating gobernador, dating mga politiko, dating BIR examiner. Ang dami sa inyo. Dito sa amin, ang dami. Ang problema kasi masyado tayong na-brainwash ng mainstream media. Sinindak tayong sinindak. Hanggang ngayon, sinisindak tayo ng mainstream media. Mga kababayan, using the data from the DOH. But ultimately, ang sumindak sa atin po actually, kung mainstream media lang, hindi. Yung DOH mismo. Bawal lumabas. Senior citizen na si Doke, bakit labas ng labas? Si PRD, senior citizen din. Bakit sila pwede? Mga senador, senior citizen. Ilang senador ang senior citizen? Tinanong ninyo? Kita ninyo? Kahit nga yung mga IATF members, senior citizen. Si Briones, senior citizen. Mga retirees. Si Anyo, lahat yung senior citizen. O bakit sila pwede? Di ninyo question. Sila nga ikot ng ikot kung saan-saan pwede. Walang restriction kasi frontliner sila. Kita ninyo? So pwede ninyong gawin, mga senior citizens, before it's too late. You surrender your rights eh. Anong anong wala yung tanong ko. Hindi ko na tinanong. Mali yung tanong ko. Dalagay, Sir Dan, ang nangyari sa atin ngayon ay nabasa ko sa conspirators hierarchy ni John Coleman na ayaw talaga ng mga globalist leader na may patriotism at nationalism. May book ako niyan dati, Dr. John Coleman. Tawag dito Committee of Conspirators Hierarchy, The Committee of 300 by John Coleman. Deo Madrid, good morning po. Better late than late. Watching from Davao City. God bless Philippines. Premio de la Cruz, dito sa amin sa Muntinlupa, nakalabas naman ang mga senior tulad ko. Nagja-jogging na ako at pagpasok ko sa parking ng SM Muntinlupa, libre pa ako sa parking. Di ako naka-face mask sa pag-jogging. Buti naman. Jesse Lacuata, hello po, Sir Dan, good morning to everyone. Elias Bonita, Sir Dan, ang pugi mo talaga, lalo na sa kaalaman. Ang kaalaman ko po ay galing po sa banal na kasulatan and gift from our Lord Jesus Christ. Yan po ang aking kaalaman. Sinishare ko nga po sa inyo para alam din nyo din. Dilawan ako, may malasakit sa Pilipino, Mrs. Amy. Kaya sa tingin ko, okay si Mrs. Amy for President. Elizabeth Oreta, good evening, Sir Dan, at si Sir Gilon, present po from QC. John Cyril Unato, guys, excuse me lang po, aalis muna ako temporary. Sige po, take your time. Wilson Patobo, natangken nga porong Ilocano atras sa laban, agbayan niya po Francis Leo Marcos, mabuhay ang mamamayang Pilipino, hindi ako nagkamali ng sinuportahan. Imor Gakayan, magandang araw po, Sir Dan. Eksakto yung mga sinasabi mo. Nasa Marcos 13:12. God bless po.
Rich Procopio, siya isang Diyos. Ano yun? Ay, hindi ko maintindihan. Anacela Watson, Sir, ang World Bank at Federal Bureau kasi baka malaman si author ng cooperative. Hindi ko maintindihan. Ace Lineses, kung sa mainstream media pinalabas yung statement ni PRR, di malamang edited yon. Napansin ko na kapag may statement siya kay Ninoy, pinapalabas sa TV. Kapag kay Marcos, wala kahit isa. Fidel Aldo Sente, Sir, dapat siyang dilawa na yan. Dapat ipalit sa buhangin para mapakinabangan silang mga hunghang. Celia de Asis, baka lang po nag-iingat si President Duterte na mag-comment Ray Marcos para po hindi mapagbintangan sa ongoing protest ni BBM. Just my thought po. Crispino Milicio, Sir, napirwisyo rin ang mga senior. Maraming humihina ang katawan at lalong nagkakasakit kasi kinulong sa bahay. That is the intention of the globalists, kaban. So that pagdating ng oras, bibilang sila. Kaya nga ngayon, approve na yung 50,000 contact tracers. Hanap sila ng anak. Kasi nga po, ang objective ng mga globalist dapat dumami. Bakit gusto nilang marami? Ang kaso, to justify the... Pag hindi po dumami, mahirapan sila. Mahirapan sila. So they are using tawag dito, the whole bureaucracy of the government para maganap ng positive. Diretso na po tayo.